Yan guys, yung mga manok na ito guys, ito po yung galing sa planta guys na nilalagyan lang ng yelo kaagad. Iwas po tayo sa ano, ito po talaga safe na talaga to guys, hindi katulad sa bagong katay guys na ano, ito po yung wala na itong mga dugo. Labas na po ang mga dugo nito guys, yung mga dugo na yun, labasan na yun guys. Hindi katulad sa bagong katay guys na konting pagkakamali natin, pag hindi maagapan kaagad ng ice, ano siya, mabaho siya guys. Kasi nangyari na sa akin kasi nan na ano, ganda ng size ng manok ko. Guys, so ngayon maghiwa tayo. So bago tayo maghiwa mga ka-idol, no, kailangan natin na matalas po yung ating kutsilyo para po siya ay maganda po ang paghiwa natin. So hasain lang muna natin yung ating kutsilyo mga ka-idol kasi medyo mapurol po ito. So ganito po yung paghahasa nito, left and right lang po ang ating hagod. Yan, ganyan lang po para medyo matalas po ang ating kutsilyo. Ayun, para maganda po so ang kalabasan. So tara, let's go. Mag-slice na po tayo. Oh yeah. So ang paghiwa natin dito mga ka-OJ ka-fried chicken, no, 10 pa rin ang ating kalabasan kasi 1.2 pa rin ang size nito po mga ka-idol. 4 pa rin ang gitna, bandang upper parts, sa lower parts, tapos 4, tapos dito sa taas ay magiging 6. So ang kalabasan pa rin ay 10 pa rin ang So let's go. Panoorin nyo na mga ka-idol. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe my YouTube channel, OJ Vlogs. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Oh yeah. Kaya ganitong klaseng manok mga ka-idol ang ating binibili kasi yung bagong katay kasi mga ka-idol ay nabahoan na tayo, nadala na tayo doon mga ka-idol, kasi hindi natin naagapan ng yelo kaagad kaya napakasayang yung nangyari sa akin noon mga ka-idol. Sayang lang yung aking pira doon mga ka-idol. Itinapon ko lang yung manok mga ka-idol dahil sobrang baho mga ka-idol. Hindi ko kasi naagapan ng yelo mga ka-idol kasi sobrang dami kasi yung manok na binili ko. Ako lang kasi noon mag-isa, kaya yung bago pa lang kasi ako doon mga ka-idol, kaya yung hindi ko pa alam yung paano pagdiskarte ng manok. So ang dapat pala doon ay babad mo na agad sa yelo pag bagong katay, kaya so hindi na tayo bumibili doon. Kaya ganito lang muna ina-advise ko sa inyo pag medyo maramihan ang manok na binibili nyo, medyo malakas yung fried chicken nyo, ganitong mga manok, ganito na lang manok na bilhin nyo mga ka-idol, yung nilalagyan na ng yelo. Pero hindi to frozen mga ka-idol, galing to sa planta, nilalagyan ng yelo. Kumbaga pinatay na yung dugo nito mga ka-idol, wala nang dugo nito mga ka-idol. So nilagyan na lang kaagad ng yelo galing sa planta, binagsakan na agad ng yelo. Kaya sip na sip total taga to mga ka-idol. Hindi to katulad sa bagong katay na ikaw pa ang maglalagay ng yelo. So kunting pagkakamali mo doon kasi mainit pa yung manok, kaya yung nangyari sa akin mga ka-idol, talagang hindi ko na talaga ulitin yun mga ka-idol. So pag naman ka mga ka-idol, kasi itong manok ko kasi itong mga ka-idol, itong ni-slice ko ngayon, halimbawa ito ngayon ay Merkulis ko to hiniwa. So sa Huwebes ko pa to ibibenta. Oo, kasi receive na to mga ka-idol. Kumbaga advance tayo ngayon mga ka-idol maghiwa kasi yung pisto kasi natin sa umaga, mayroon tayo kasi sa umaga magtinda, kaya itong mga hinihiwa natin mga ka-idol, para to sa Huwebes. Kaya ang manok kailangan talaga na patay na talaga sa yelo siya mga ka-idol. Kailangan talaga na set out pa na sa ating mga ka-brothers. Ito mga ka-idol, fried chicken dito po yung mga pandinan nila. Ito si Oye fried chicken. Abay Vlogs. So yun, balik tayo dun sa manok mga ka-idol, no? Ating mga manok kasi na-advise ko lang sa inyo mga ka-idol. Siguro kung hindi naman masyadong malakas po yung paninda nyo, halimbawa kung ibibenta naman kaagad, halimbawa na bibilhin ngayon tapos ibibenta lang naman ngayon, pwede kayo magbagong katay mga ka-idol. O pwede kayo magbagong katay. So sa akin kasi bibilhin ko ngayon, bukas ko pa ibenta, so hindi pwede na hindi pwede. So pwede naman din mga ka-idol, kaso lang magastos talaga masyado sa yelo. Mas maganda tong ganito na lang klase ng manok na bibilhin natin
para ano safe siya, safe siya sa mga ka-idol. Talagang hindi na talaga siya mangamoy. Kasi pag matimpla na to, pag nakamarinate na ganitong klaseng manok, so kahit kinabukasan hindi ka kakabahan, hindi katulad sa bagong katay mga ka-idol. Paghiwa mo, bago mo siya hiwain, ibababad mo pa sa yelo. Tapos siyempre lilinisan mo pa, napakadami pang lilinisin. Ito talaga, itong klaseng manok, iwas na sa trabaho kasi wala na tong mga balahibo mga ka-idol eh. Wala na tong mga balahibo, wala na tong mga yung mga puso, wala na mga basura, wala na mga basura. May basura man konti lang, pero hindi katulad sa bagong katay, napakadami. Minsan may mga atay pa. O minsan may mga heart o puso pa yung nasa loob, may mga bituka pa. So ito, malinis na talaga to mga ka-idol. O wala ka nang ano doon, wala ka nang lilinisin pa dito, konti lang. So ganito lang mga ka-idol, no. Sana nakakatulong sa mga baguhan. Maraming salamat sa suporta mga ka-idol. Maraming salamat. God bless po sa lahat. Oh yeah.